Okay, magandang gabi po. September 12, 2023, daily episodes 1729, 1730, and 1731. Okay? So, abangan nyo yung new episode ko. Okay? Exciting. At matutuwa kayo. Yung iba matutuwa, yung iba hindi. For sure. Okay. So, eto na ha. May live ako mamaya alas 8 ng gabi hanggang alas 10. So, stay tuned. Please do follow, like, and share para ma-replyan ko yung mga queries ninyo. Kasi kapag hindi kayo nag-follow, hindi rin ina-allow ni TikTok. Okay? So, first card, Swan, Grace, may grasya. Pangalawa, Happiness, Sea Otter. And pangatlo, Visionary, ay lagot. Okay, eto na. No, yung lumalabas dito. Yung grasya, yung kaligayahan, kasiyahan, iniisip pa lang pala natin. O ibig sabihin nito, nasa punto tayong nangangarap tayo na mapuno tayo ng grasya at maging masaya sa buhay natin. So, ibig sabihin, yung iba sa atin at yung kalimitan sa atin ngayon, ito yung kakulangan sa buhay nila. Kulang sa blessings, kulang sa grasya, kulang sa happiness. So, yung grasya kasi, grasya na magkaroon ka ng mabuting asawa, mabuting husband, wife, responsibleng husband, or magkaroon ka ng responsible children, responsible parents, di ba? Tapos, sa happiness naman, lahat eh. So, it goes with your friends, your family members, your siblings, your relatives, and your community together with your school and other people around you. At ito lagi, lahat ng pinipicture out natin, ito yung vision natin na gusto natin na, di ba, para bang simple ang buhay, masaya ka, kumakain ka 3 beses isang araw, nagkakaroon ka ng merienda, tapos kasama mo mga kaibigan mo, minsan kalog, minsan hindi. Yung iba buraot din, di ba? Tapos, ano tawag nito? Yung masaya na hindi mo kailangan ng marangyang buhay para maging masaya. Yung kailangan mo lang is mahalin ka din ng mga taong mahal mo, pahalagahan ka din ng mga taong pinapahalagahan mo, at higit sa lahat, tanggapin ka na ikaw, yung buong ikaw, na hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para matanggap ka, hindi mo kailangang baguhin ang pagkatao mo para lang pasok ka sa standards ng pamilya, ng kung sino man yung mapapasama mo. Yung kahit alam na niya yung totoo sa'yo, kahit alam na niya na yung background mo, di ba, yung minahal ka pa din, tinanggap ka pa din. Yun na siguro yung pinakamasaya sa buhay, na hindi mo kailangang maglihim dahil open book ka sa taong mahal mo. Hindi mo kailangang mahiya dahil alam niya na ikaw yan. Alam niya na tinanggap mo siya na buong buo, na kahit sabihin natin na tawag nito, ikaw yung babae, nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, mataas yung katungkulan mo sa kumpanya, tapos siya di hamak na natauhan mo, or isang tao na hindi nakapagtapos ng pag-aaral niya dahil naging barumbado, di ba? Kasi kalimitan dun nagkakaroon ng pag-click, yung magkaiba ang mundo. Dun andoon yung thrill, andoon yung kakaibang saya, kasi bawat isa magkakaroon ng pagkakataon na i-share yung mga experiences nila sa level kung saan sila lumaki at pinalaki ng magulang nila. So, 'di ba, hindi mauubusan ng ano 'yon, hindi mauubusan ng thrill. Lalo na kung pareho silang maraming experience sa buhay. Yung experience ng isa ay experience ng isang taong ordinaryo. Yung experience ng isa is experience ng taong pinalaki sa magandang buhay. So, 'di ba mas maganda kasi kung pareho kayo ng level, dalawa lang yung ano doon, yung tapatan ninyo. Yung isa sinungaling, yung isa naman totoo magsalita.
Yung isa marunong umamin sa pagkakamali, yung isa ayaw umamin sa pagkakamali. Todo deny, 'di ba? So, yung mga ganong ugali sa buhay natin, di dapat natin baguhin 'yon. Kasi ito yung pangarap natin magkaroon tayo ng grasya, maging masaya tayo sa buhay natin na hindi na tayo mag-alala pa na ito ba talaga ang destiny ko? Ito ba talaga makakasama ko? Mahal ba ako? O magkakahiwalay ba kami? Ganito, ganyan, di ba? Kasi, yung ano lang dyan, kung may pangarap ka sa buhay, this is the vision. If you have that vision in life na yayaman ka, edi magtrabaho ka, mag-ipon ka, ganun yun. Kung ang ambisyon mo naman sa buhay is mamuhay ng tahimik, masaya, no? Tapos, kasama mo yung taong mahal ka, tanggap ka, gawan mo ng paraan. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa isang sitwasyon na hirap ka, pagod ka, stress ka, na kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mong adjust sa sarili mo, hindi ka pa rin masaya. May mga ganung panahon na nasa isang pamilya ka, magkasama kayo ng husband mo, ng wife mo, andyan yung mga anak mo, pero bakit laging may kulang, 'di ba? Maliban sa pera, nagkukulang sa tiwala, nagkukulang sa confidence na ikaw lang yung taong mahal niya, hanggang sa dulo na wala ka na ring tiwala na magbabago pa siya dahil sa ilang taon mong pagbibigay ng pag-asa at pagkakataon, hindi pa rin nangyari. So ito yung mga bagay na siguro kailangan mo na talagang palitan. Kailangan mong ilabas sa buhay mo, or ikaw yung lumabas. Kung ayaw mo at hindi mo na kaya, lumabas ka na. Ganun lang yon. Kasi wala tayong magagawa, no? Ganun din sa kahirapan. Kung gusto mong makawala sa kahirapan, magsipag ka, mag-ipon ka, para dumating yung panahon na makaalis ka sa kahirapan. Kung ikaw naman ay may sakit, o di gumawa ka ng paraan. Makipag-cooperate ka sa instructions ng doktor or ng manghihilot, ng faith healer, para gumaling ka. And then, kung ito naman ay dahil sa isang relasyon, kung married ka at na-in love ka sa soulmate mo, na nagkataon naging third party mo, sabihin mo doon sa asawa mo na pinagbigyan ko na, nag-adjust na ako, pero hindi pa rin tayo nag-workout. So, palayain na natin ang bawat isa. Huwag mo nang gamitin yung sabihin na alang-alang sa mga anak, huwag tayong maghiwalay. Alang-alang sa ganito, sa paningin ng tao, ganito, ganyan. Ay, huwag mong gamitin yung ganon. Kasi, sa term na alang-alang, ibig sabihin, nilalagay mo sa 50-50 ang lahat-lahat. So, kung tatanggapin mo ng maluwag sa iyong puso na may hangganan yung kasal ninyo, dahil alam mo yan sa umpisa pa lang, kapag ikaw ay kinasal, no, na sa pilitan, napikot, no, may mga karma talaga na hindi kayo magtatagal. Pero kapag ito'y kasal na buong buo, yung kasal na pati yung in-laws mo abalang-abala sa kasal nyo, yung kabilang partido abalang-abala din, no? Yung walang nagtataasan ng kilay kung sino mas malaki yung gastos, kung sino yung ganito ganyan, 'di ba? Pero kung ikinasal ka na yung kabilang partido galit sa'yo, ayaw sa'yo, no? Yung may mga partidong ganun, huwag mong ipilit dahil buwisit yun sa buhay. Napakamalas. Lalong-lalo na kung nasa pag-aasawa ka na, no, sa panahon na nakikinasal ka na. Tapos ayaw sa'yo ng in-laws mo. Ramdam mo, nakikita mo, ayaw sa'yo. Lumaban ka, sumasagot-sagot ka. Ngayon, hindi mo ba alam kung gaano kalaki yung karma mo na sumagot ka sa mother-in-law mo, sa father-in-law mo? May mga ganun. So, huwag kang magtaka kung bakit ang malas ng buhay mo, lalong-lalo na kapag iniiyakan ka ng isang ina mo or ina ng asawa mo. Dahil napakabagat ng buhay na ganyan. At napakahirap kung dala hanggang kamatayan. Walang pagbabago yan unless i-ritual mo.